Ano kaya ang maaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers, ng administrasyon ni Marcos na ito raw po'y pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit to tataas? Apat na bagay lang munang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos oobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At kumita ng marangal. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng trilyong piso natin diyan sa pamahalaan. Pangatlo, yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil ng kuryente. Dependent din po kasi sila sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapatakbo sa kanilang mga sistema, sa kanilang kumpanya, kaya ipapass on po nila yan sa mga consumer. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung patuloy po na pagdausdos ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ng 60.75, ngayon po ay kanina intraday trading, medyo lumakas ng bahagya ang piso. Hindi ko lang po natitiyak ngayon kung magkakano siya nagsara ngayong araw, na yan po ang ating magiging measure ngayon. Kanina po bahagyang lumalakas ang piso. Ngayon mukhang magsasara, please feel free to correct me, ng 60 pesos and 30 centavos. An improvement of mga 40 centavos. At least may improvement, pero bagsak pa rin at nakatawid na tayo sa 60 pesos ang halaga po. So pag nagpatuloy po yung inflation na papataas, ang projection po ng ilang mga eksperto, pagdating ng April, baka 5 to 5.1% na
ang ating inflation rate. Ano ngayon po ang kahulugan ng 5 to 5.1? Pagka sinuma po nyo, nag-average po kayo, ilalabas na po siya sa 5% for the whole first 4 months of 2026. Meaning, mas mataas na po ito sa targeted 2 to 4% band ng BSP. Ito na ho, papasok na yung ating diniskurso, mga 2 linggo na po siguro ang nakakaraan, na ang magiging bunga ng unjustified attack of US and Israel on Iran, in the guise of yung kanilang uranium enrichment, pinipigilan, etc. Ang magiging epekto po natin, at least dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ay yung tidal wave of inflation. Ito po ay ating naging pamagat 2 weeks ago. Ito na po yan. Hindi na po may tatanggi na meron na talaga tayong global economic crisis. Others refer to this as global economic meltdown. Nandiyan na yan, hindi na natin maiiwasan, hindi na rin may tatanggi. Hindi nga na itanggi na ni Bongbong kahit anong pilipit niyang propaganda eh. 'Di ba? Nagdeklara ng emergency, state of emergency pagdating po sa energy, And of course, kahit po dadanasin na natin itong tidal wave of inflation, wala pa rin plano si Bongbong Marcos. Absent pa rin. Absent ang plano. Panay propaganda lamang, PR optics ang ginagawa. Ang sinisikap niya na magbigay ng pahayag na kung saan kakalma ang mamamayang Pilipino. Kagaya ng na meron daw tayong sufficient supply or availability ng produktong petrolyo. Ang problema hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Mabuti pang naging maingat sila sa ganyang mga pahayag dahil pag yan po, kung ilang araw man ang natitira sa inventaryo ng mga oil companies na may-ari pa silang makapagbenta ng produktong petrolyo at gasolina, magkakaroon na naman tayo ng pagpipila o rationing ng kung ano mang natitira sa inventaryo. Mahirap po kasi yung gagarantiya mo that we have enough or sufficient fuel supply. Dahil ang problema po, tama yung sinasabi nila, hindi daw po problema ang production ng langis at supply. Tama, ang problema mo, saan ka kukuha ng supply? Dahil hanggang ngayon, sarado po yung Strait of Hormuz. At alam naman din ninyo yan, nanonood kayo ng international news, nagbabasa kayo ng mga international na pahayagan with emphasis on international dahil yung mainstream media natin, wala na po tayong aasahan dyan. At alam naman natin, nagbabanta din yung Houthis ng Yemen na isasara nila yung Bab el Mandeb Strait. Ano po yun? Yung po yun sa kabilang side naman ng Strait of Hormuz. Kung sa Strait of Hormuz, 20% po ng supply ng langis, pati yung liquefied natural gas ay diyan dumadaan. Sa kabilang side naman, 15% po of global maritime traffic doon dumadaan. Pag yan naisara din, whether in full or partially, lalo pong matitindi ang ang problema natin sa supply. So hanggat sarado itong Strait of Hormuz, 20% na agad ng supply ng langis sa buong mundo, bawas na po iyan. Diba? So magkakaroon talaga ng higpitan. Again, I'm drawing this from experience that we all experienced noong COVID-19. Di ba hindi tayo priority pagdating sa bakuna? Inuna muna yung mayayamang bansa bago dumating yung mga bakuna sa third world or developing countries kagaya ng Pilipinas. So ganoon din po rito.